good day mga Balbon, welcome po sa channel natin. So we're here today in Toyota Pasig, and of course this is a new episode for us. This is a quick walk around of this vehicle. Isa ka ba sa mga naghahanap ng workhorse or makakatulong sa business nila? Ayan, ito, baka ito yung para sa inyo, no? So this is the 2025 Tamaraw FX. This is the new version ng Tamaraw FX natin. Mga 1990s to 2000s, talagang napakadaming FX. So workhorse talaga siya, no? So binigyan ulit tayo ng opportunity ni Toyota to have another version of it. So ito yon. So tignan natin kung ano yung mabibigay niya pag napili nyo tong sasakyan na to na makatulong sa inyong business or maybe sa hobby nyo. Kunyari, sinasakyan kasi ito ng mga motor eh. So, ayan. So, tignan natin kung ano ba yung meron dito sa loob nito. And of course, bago tayo magsimula, magpapasalamat muna tayo. This walk around is made possible by our friend, Miss Christine Kiseo ng Toyota Pasig. And this is her contact information. Any question na meron kayo pagdating sa Toyota vehicle, kahit anong model, siguradong masasagot niya kayo. So, reach out lang kayo sa kanya. And let's start this one. Let's go! So this variant is the GL 2.4 drop side, di ba? So 2.4 engine, diesel engine, and with 6-speed automatic transmission. So based dun sa spec sheet na nakita natin, this is like the top of the line. And it comes with aluminum rims, 16-inch na aluminum, with Duravis Bridgestone tires. Bago tayo pumasok, makikita natin mayroong kagad na Hilux na sticker dyan. So, ang ganda ng pagkaka-place ng Tamaraw na yan, na font. So, ayan. Yung bukasan niya, nandito sa gilid. Gilid na gilid. Yan. So, tignan natin ang kanyang sidings. Of course, this is made for durability dahil nga this is something na gagamitin mo pang araw-araw, pang baragan, ganun. So, plastic yung kanyang sidings. Meron kang parang lagayan dito ng kung ano, pero ayan na rin yung nagsiserve as handle ng pintuan. And syempre 2-door lang to, kaya ayan, dalawa lang din yung kanyang adjustment. And automatic siya, no? With the side mirror din na adjustable. So automatic parehas. Windows and side mirrors. Okay? Now, dito sa loob, pag tinignan natin yan, ayan, tol, leather seats pare, itong GL. Leather seats, malambot naman. Tapos meron siyang orange na design dito, highlights. Pati dito sa aircon niya, bilog. And pagka inikot mo naman, matibay yung feel, no? Kung tatagal. Tapos, yan, meron kang textured dito sa ibabaw. I believe this is the speakers magkabila. Tol, merong speakers magkabila yan. Tara, pasok tayo. Madali lang naman pumasok. Ganyan lang. And then napansin ko lang dito sa pintuan niya, medyo kailangan mo lakasan ng konti pagka isasarado mo para malapat talaga siya ng maayos. Kasi medyo heavy duty yung mga hinges niya. So kailangan lang talaga ng pwersa. Yun. So medyo malakas lang ng konti. Pero that's fine. Knowing that this is will be used every day. So kailangan heavy duty yung mga bagay, yung mga components kumbaga. Start with the steering wheel, plain and simple, wala kang controls dito. And then, ang kanyang adjustment is only height adjustable, hindi siya telescopic. So, I'm not surprised about that. On your dashboard, or you only have speedometer, walang tachometer, and then fuel indicator lang. Meron ka ding clock dito sa harap, and then yung mga indicators na iba. However, yun nga, wala siyang tachometer. And then, you have your hazard button here dito sa gitna. Itong dashboard na to is very masculine, boxy yung mga design niya. However, siyempre yung mismong vent is bilog, pero heavy duty yung dating natin dito. Alam natin natatagal yung sasakyan, and it will be tested for a long time. Even though na ganito nga siya, medyo puro plastic na ganyan, and basic yung mga features na dito. Meron siyang airbags. So may dalawa, passenger and then driver. So safe ka pa din, 'di ba? And then you have your side mirror here na
basic na side mirror, and the driver is the only one who have the sun visor. Yung passenger walang ganun. Yung kanyang controls naman pagdating sa aircon is manual. So high, low, basic lang, and then your thermostat. You have your 12 volt sockets here. Kaya na pa ako nagsasabi ng basic, pero meron tayong 2 din na infotainment system dito, 7-inch. Ang maganda kasi dito, meron na siyang Apple CarPlay and Android Auto. So, meron ka lang USB dyan, pwede mo na ikabit yung cellphone mo na wired, or you can buy the wireless toggle na pagka sinaksak mo dyan, makakonect ka na via Bluetooth and Wi-Fi. Wireless na yung Android Auto mo or your Apple CarPlay. So, that's good. Kumbaga, magagamit mo, may utilize mo yung speakers and infotainment system niya. Di ba? Eh, syempre, most of the time, dahil nga workhorse to, babiyahe ka ng malayo, meron kang bit-bit dun sa likod. So, at least meron kang sounds na maganda. Eh, mas komportable yung biyahe. Di ba? Okay? And now, dito sa harapan, yung nga, plastic to, we don't have the glove box na ginaganon. Meron lang siyang butas dito, malalim-lalim naman. Siguro mga plastic bottles, kasya dyan. So, mga papeles, ganun. And then, you have this Toyota badging doon. Naka-engrave siya dyan. So, ang ganda. Ganda tignan. Hindi siya cheap tignan, to be honest. And then, dito naman sa gitna, meron ka rin storage dito sa harapan, lagay ng cellphone, ganyan. Cup holders, dalawa. Meron kang storage dito, pwede mo rin lagyan ng barya or any ticket, ganun. And then of course, this is an automatic transmission, 6-speed automatic transmission. So, kumbaga, kahit na medyo malayo biyahe, traffic, komportable, di ba? Handbrake mo, conventional handbrake, manual. Tapos meron nga siyang parang zipper pa dito para siguro para madaling ma-access, no. Tapos meron kang center armrest tol. Syempre, habang bumabiyahe ka, mas maganda yung may pinapatungan kang ganyan o kaya dito, di ba? Ganyan ka. And then, meron niyang storage dito sa loob. Malalim ang storage. So, yung upuan, merong movement adjustable naman. So, yan. Kung lalapit mo ng konti, yun pala, pwede kang yan, ganyan. Pero kung matangkad ka, at kailangan mo isagad, wala. Talagang, kailangan mong mag-compromise. Yan, ganyan lang, diretso. Pero ako nga, kung ako yung mag-drive, putting myself in the driving position, kung ako gusto kong i-adjust sa height ko at yan, ganyan. Yan, ganyan. Ganyan ako. Okay? Diba? Tapos meron ka ditong siyempre yung ilaw. Yan, may sarili yung ilaw dito. Yun nga, basically this is for 2-person na may bit-bit na mga produkto. So speaking of produkto, silipin natin kung ano yung mga pwedeng isakay doon at gaano kalaki yung likod. Tignan natin yung kanyang bed. So this is the drop side version of this. Meron nga kasi itong yung utility van version naman, which is yun nandun sa kabila, na may aircon din. Pero ito ay nga drop side. Meron kang bulb type na tail light. And yun, may mga stopper ka dito para pagka binaba mo tong yun nga, drop side, hindi siya tatama sa body, dito siya tatama sa goma. And then meron kang tapakan para ma-access mo kagad yung kanyang bed. And the bed is very huge. Malaki para sa akin yung bed, nakikita ko pinagsasakyan to ng mga malalaking motor. 2 motor kasi siguro dito. Pero kung in terms of, sabihin natin, nagbi-business ka, soft drinks ang business mo, kasya dito siguro 1, 2, 3, 4 na kahon. Siyempre pataas pa. So yan, malaki, maluwag tol. O kaya bigas, ilang sako yan. And the payload capacity of this is 1,000 kilograms. So talagang marami kang maikakarga dito. Pag tinignan mo yung pang ilalim niyan, heavy duty din yung kanyang components. And knowing Toyota, alam natin na matibay yan. Ayan. So, alam nating tatagal. Tapos may antena pa nga, may antena pa siya. Tapos ito yung signal lights mo sa gilid. Ang gustong gusto ko dito, ito ang kanyang LED and projector headlight.
Yan, may LED yan. Tapos ito, bulb type yung kanyang signal light dito. Pogi nung grill eh. Ayan, gusto ko yun, yung part na yan. Ayan. Parang FJ yung dating sa akin yan, yung part na yan. Tapos, ayan, meron kang parang diffuser doon sa ilalim. So, this is the super white. And then, yung GL kasi meron pang ibang color, which is silver metallic at saka yung black. Okay, so silipin natin yung kanyang 2.4 liter diesel engine. Okay? So, knowing Toyota, matipid talaga yung mga diesel engine nila. So, I'm assuming, and since 2.4 to, without turbo, magiging reliable to and talagang matipid. The components that I'm seeing here, malinis, good quality yung kanyang mga components. And, you know, natatagal nga talaga. So, knowing this is a Tamaraw. That was the drop side version, the GL1, and that's automatic. Now, this one, we want to show you guys, ito yung kanyang counterpart naman, which is the utility van version. And same engine naman, pero ito manual transmission. Okay? So much more basic to. Meron lang siyang steely na rims. Tapos ayan nga, ito yung likod niya. Ayan. Meron din siyang aircon. So pasukin natin kung ano yung meron dito sa loob. Let's open it. Of course, bulb type din yung kanyang mga taillight. And then ito yung bukasan niya sa loob. Conventional na basic na bukasan. Tapos yan, basic lang din yung kanyang handle dito. Ayan yung upuan niya. So, I think this is around 8 to 9 seaters on each side. Ayan. And then, ayan, may handlebar din sa taas. May kapitan. Pasukin natin. Tapos ito, may aircon. Ayan. Pati dito sa gilid. Meron siyang aircon. So, if you are somebody na gusto yung ganitong setup, kailangan ng yan, ito pala yung control niya. Ganito yung trip na setup kasi yung mga package or yung mga items na kailangan nyo is kailangan may bubong, hindi pwede mainitan, kailangan naka-aircon. This is another option for you. Okay? So yan. So meron tayong mga ganyang setup for the Tamaraw FX. This is the next generation Tamaraw FX. Okay, so kung medyo nababasihan kayo dun sa dalawang pinakita natin and you are into customizing, this Tamaraw FX is really customizable at maraming pwedeng gawin dito. Ito, pag bibigyan ko kayo ng isang example, this is a collaboration between Toyota Pasig and the Cartel Auto Works. Ito yung kanilang customization na pwedeng sample para sa inyo. Ito, pakita natin. So yan, naka off-road tires. Naka all-terrain, actually rock terrain tires yan, RT. Toyo tires. And nakamag siya na Concept 1. Yan. And nilagyan ng mga body kits. Nilagyan ng ilaw sa taas na LED. Ayan, meron ka pang fog lamps dito sa harapan. So, pinormahan. Umangat nga siya eh. So, if you will compare it side by side, mas tumaas siya. Siyempre, of course, because of the wheels. So, mas pumogi siya. Mas naging astig. Kung gusto mong head turner, yung iyong pang business sa sasakyan, pwedeng pwede. Di ba? Ayan, Ayan, meron ka pa dito ilaw. Nilagyan pa nila ng ilaw dyan sa harapan. Ayan, magkabila. Dalawa, rigid LED lights. Nilagyan ng roof rack. Tapos yun nga, yung LED bar light dun sa taas. Yan. Okay, once again, this is a collaboration between Cartel Auto Works and Toyota Pasig. So don't forget to follow their page, Toyota Pasig, of course, para updated kayo sa lahat ng promos and kung ano yung mga ino-offer nila para sa inyo. Pagdating naman sa pricing natin, this drop side GL is priced at 1,075,000 pesos. Okay? And yung kanyang drop side version. With this one naman, the utility van is priced at 1,142,000 pesos. Okay?
So if you're looking for a vehicle that will serve you for your business and for your growth in total, for example, hindi ka naman nag-business pero may hobby ka, nagde-drive ka ng off-road motorcycle kasi tapos kailangan mo siyang isakay sa likod, no? To evolve, kumbaga, kung nasan ka man ngayon, eto, tingin ko, magiging magandang katulong mo to if you will choose this one as your partner. Okay? So once again, mga balbon, tara sa tagumpay.